Talk! Welcome to Lutong Nurses. Today, mangunguha tayo ng ilang tangkay ng rosemary. Hindi po natin ito isasahog sa ulam. Gagawa tayo ng rosemary tea. Tinignan ko na tong paligid kanina. Maraming nakatanim dito sa amin. Kaya anytime pwede kang manguha. Hindi na tayo lalayo. Kanina lang may nakita ako ditong mas magagandang parang bagong sibol na rosemary. Every few weeks, may nagtitrim nito, may nagme-maintain nito kasi ang bilis nilang dumami. Ang rosemary ay isang halaman na evergreen na native sa Mediterranean at typically namumulaklak ito ng maliliit na kulay pale blue, lavender, pink, or white in spring and summer depende sa panahon o klima. Madalas natin itong ginagamit na ingredient sa pagluluto kaya naman sangkap sa paggawa ng essential oil. Pero ayon sa mga pag-aaral, madami din pala itong potential health benefits gaya ng nai-improve nito ang concentration, digestion, and brain aging. Ang bango! Okay, tara na. Gawin na natin itong tsaa. Since kinuha natin ito sa labas, hugasan natin itong mabuti just in case na may alikabok o may nakakapit na mga dumi. Sa isang maliit na saucepan or kaserola, ilagay natin ang 2 tangkay ng rosemary sa 4 na tasang tubig. So, bale 1:2 ang ratio natin. Kaya kung isang tangkay lang ang meron kayo, 2 cups lang ng tubig ang gamitin nyo. Pwedeng pinakadahon lang ang gamitin nyo, pero para hindi na tayo magsasala, isama na rin natin yung buong tangkay. Kung dahon lang ang pakukuluan nyo, make sure na salain ito bago iserve dahil medyo matutulis ang dahon nito at baka masamid kayo. Bring to a boil sa malakas na apoy at pagkakulo nito, hinaan ng apoy at patuloy na pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 1 hanggang 5 minuto. The longer na pakukuluan nyo ito, the more na mas matapang or more potent ang lasa nito. So, ano nga ba ang benefits ng rosemary? Ayon sa medicalnewstoday.com, kabilang sa mga traditional na gamit ng rosemary ay nakakatulong ito sa muscle pain. Dahil ito ay may mga anti-inflammatory properties, kaya ginagamit ito traditionally as mild analgesic or pain reliever. Pwede din daw itong makatulong when you're sick dahil may 2 itong antioxidants, namely carnosic acid and carnosol na may anti-inflammatory properties. It improves memory or nakapagpapabuti ito ng memorya. Sabi sa isang article, nakakatulong ito to improve memory, mood at anxiety level sa mga college students. Nakapagpapalakas din daw ito ng immune at circulatory system. At ayon pa sa ilang research studies, maaari din daw itong makatulong with blood sugar regulation dahil nakakatulong daw ito di umano sa pagpababa ng blood glucose level. Balik tayo sa ating niluluto. Pagkatapos pakuluan, turn off the heat at alisin na natin yung rosemary. Again, kung merong mga maliliit na dahon, salain nyo at baka kayo ay masamid. Promise, pagkatapos nyo magluto, ang bango ng buong bahay nyo. Kung gusto nyo, pwede itong pigaan ng lemon or orange juice for extra flavor. Pwede bang may yelo? Oo naman. Pag gumagawa ako nito, medyo dinadamihan ko na ang servings para later, say medyo mainit ang panahon, ginagawa ko na siyang iced tea. Ayan, ready na ang ating rosemary tea. Hot or cold, kayo na po ang bahala. Rosemary tastes refreshing on its own dahil member ito ng mint family, katulad ng oregano, thyme, basil, and lavender. At kagaya ng ibang tea, herbal tea, o like salabat or ginger tea, pwede ninyo itong pigaan ng lemon o kalamansi at haluan ng honey kung gusto ninyo itong extra sweet. Paalala lang po,
Kung kayo ay nagte-take ng any medications, ito ay maaaring mag-interact sa gamot na iniinom nyo. Maiging magpakonsulta muna kayo sa inyong mga doktor. Yung kayong rosemary diyan. Gawa na at napakaraming health benefits nito. Picturean nyo na rin at i-post ang inyong homemade rosemary tea. Don't forget to tag Lutong Nurses. Marami pong salamat mga kasandok. Again, if you like this video, please don't forget to share, like, and subscribe to Lutong Nurses YouTube channel. Follow nyo na rin po kami sa Facebook and Instagram. Hanggang sa susunod nating video, God bless po!